Welcome to our humble abode BLDG Production. So, sa araw na ito, ito yung pinaka third episode natin, yung OFW Diaries, yung segment natin na i-launch natin last week. So, gusto kong sabihin sa inyo na nakapakapalad ko dahil yung isang butihing kaibigan natin is nagbahagi siya ng kanyang buong kwento na sa tingin ko ay marami tayong aral na mapupulot sa kanyang kwento. So ito ay punong-puno ng sangkap. Ika nga, kung isang recipe ito is talagang punong-puno ito ng sangkap at marami tayong aral na mapupulot sa kanyang kwento. So sana magstay kayo hanggang sa matapos ang sharing ng ating kaibigan. So thank you so much Sir Ruperto Jordan sa inyong pagbahagi sa inyong kwento, para naman sa ganon sa lahat ng mga OFW dito sa sa iba't ibang bahagi ng mundo ay may matututunan sa inyong sharing na ito. So napakatatag yung tao sa iba't ibang panahon na pagtagumpayan yung inyong mga pagsubok na kinaharap sa iba't ibang yugto ng inyong buhay. So ayan po, so bago tayo magpatuloy sa sharing ng kaibigan natin na si Maestro Ruperto, meron lang akong konting announcement. So napag-isipan namin ni Sir Ruperto na magbibigay kami ng regalo. So ito is yung para sa mga may channel, so yung mga nangangailangan ng oras. Okay, so papanoorin namin yung inyong mga pelikula. So we'll be giving out 30 oras na panunood sa inyong mga pelikula. So gusto kong magpasalamat, mag-shoutout sa ating kaibigan from UK, si Kuya Idol, The June de Gamon Show, kasi magbibigay din siya ng sorpresa. So magbibigay siya ng regalo. So that is 10 oras yung idodonate niya para sa mananalo. At saka si Sir Ruperto din, magbibigay din siya ng 10. At galing din sa part ko, magbibigay din ako ng 10 oras na panunood sa inyong mga pelikula. So ano po ba yung ano natin, yung pa-contest? So ito is huhulaan natin kung ano yung title, yung pamagat sa kwento, sa talambuhay ni Sir Ruperto. So ayan, so dapat magstay kayo para makakuha kayo ng 30 oras, okay, after watching the story of Sir Ruperto. So ayan, magbibigay kami ng signal kung kailan natin isusulat dito sa chat box yung sagot natin, okay? Ayan guys, so fasten your seatbelt kasi papanoorin na natin yung kwento ng ating star ngayon, yung star ng OFW Diaries, okay, sa episode na to, si Sir Ruperto Jordan. Hola, kumusta po kayo mga kababayan ko? Hindi po ako magbablog ngayon. Panauhin po ako ni BLDG Production at napakalaking karangalan sa akin na maimbitahan ng isang
kumbaga bagong bituin na sumisikat sa mundo ng YouTube, ang BLDJ Production. At ang aking buhay pagiging OFW ay nahati sa 4 na yugto. Tulad din sa panahon, may 4 na panahon: tagsibol, taglamig, tag-init, at taglagas. Una po sa lahat, ako po ay isang simple lang na tao. Hindi po ako mayaman, laki po sa hirap. Ang aking mga magulang po ay magsasaka ng niyog at nagtatanim ng saging at kamuti. Yan po ay kinabubuhay namin at ipinagtuto sa amin sa pag-aaral. At sa tulong na rin ng aking kapatid na babae na OFW, nakatapos po ako ng kursong edukasyon o yung pagkamaestro. At sa aking murang edad, kabibinyag lang po sa pagiging binata noon, nagkaroon po ako ng isang bukasyon sa pagpapari. At ang grupo na aking inaniban po ay bagong tatag pa lamang sa Pilipinas, ang Kalalakihang Anak ng Immaculada Conception o Congregation of the Sons of the Immaculate Conception, na may initial na CFIC. Ako at ang 12 kong kasama ay napilitang ipadala sa Roma sapagkat hindi pa handa ang aming kongregasyon na magsanay sa Pilipinas. At upang kami ay hubugin sa pagiging misyonero, ipinadala nga po kami sa bansang Italia, sa lungsod ng Roma, kung saan mag-aaral kami doon ng teolohiya, buhay reliyoso, at ang pakikisalamuha sa mga batang may kapansanan, sapagkat yan ang misyon ng aming grupo. Bago po kami umalis ng Pilipinas, katakot-takot na paalala at payo ang ginawa ng aming Padre Superior. Pero iba po ang naririnig sa nakikita. Unang salta po sa amin sa Roma ay manghang-mangha kami sa ganda, sa linis, at siyempre sa mga tao kakaiba. Mga nagsasalita sila na parang malalambing. Ayan. At umiinog palagi ang rolyo ng aming camera. Isa lang po ang may camera sa amin. Kaya bawal ang solo na picture-picture. Kailangan ay grupo palagi kasi nagtitipid kami sa Kodak at saka sa Fujifilm. Wala pa pong memory card noon. Swerte na lamang kung mayroong mga kabayan na kapag nakakalabas kami, mag-sponsor ng film, ng camera. At masasabi ko po ang buhay sa Italia, bagamat kami ay nagsasabuhay ng kahirapan o yung vow of poverty, ay para bang ang katumbas sa atin ay mayaman, nakakariwasa sa buhay, sapagkat suportado kami sa lahat ng bagay. Ibinibigay ang lahat: pananamit, pag-aaral, transportasyon, at lahat ng mga pangailangan. At dito, pagdating sa antas ng pamumuhay, nakaangat ang Italia ng 50 taon kumpara sa Pilipinas. So, kapag sa araw-araw na pamumuhay, mapapansin mo na para bang hindi kami naghihirap. Bumabaha ang pagkain, ang pasta, ibang uri ng pasta na tikman namin, iba't ibang uri ng alak na inom na namin, champagne, red wine, at ang mga keso, yan, iba't ibang uri ng keso na tikman namin. Kaya nasabi namin na parang laki ng diferensya ng Italia at ng Pilipinas. At para kami nakukonsensya at hindi namin malunok ang spaghetti kapag naiisip namin ang pamilya sa Pilipinas. Kaya parang nababawasan, sabi ko nga po, taglagas itong aking panahon ng pagpunta sa Roma. At bukod po riyan, kami ay nakatira sa lungsod ng Roma. Wala naman siya sa sentro pero hindi siya liblib. Kaya ang aking kapaligiran po ay nababalot ng kakaibang hiwaga. Una po, di mangha kami sa beso-beso. Yan. Sa atin, mano-mano. Doon, beso-beso ang kailangan. Talagang ididikit mo ang labi to mukha sa mukha. Yan, beso-beso. Pero higit pa po riyan ang naobserba namin, lalo na sa mga kabataan.
lalo na kapag yung medyo sa paggabi na, yan, mapapansin mo, maraming mga magkasing irog, kasing tahan, lakad dito, lakad doon. Maya-maya iba na ang mga ginagawa nila pagkatapos ng beso-beso. Parang nagiging mga suman. Alam na po niyang ibig ko sabihin. Suman dito, suman doon. Makakita ka ng marami. At pag naglakad-lakad ka, makikita mo sa lupa, maraming mga nagkalat na mga ginamit, kagaya ng kondom. Kaya parang mawawala na, babawasan ang iyong pananampalataya. At kapag gabi, lalo na yung malalim na sa gabi, nagugulat kami kasi bukod sa ang mga commercial ay may mga commercial na walang saplot sa katawan, halos lahat ng mga panoorin kapag malalim na ang gabi ay mga walang saplot. Na sa Italia ay pangkaraniwan lamang, pero diyan sa atin napakalaking issue na, lalo na sa pagkilatis ng MTRCB. So, diyan po minug ang aking buhay sa bansang Italia, at para bang bawat araw ay nababawasan ang aking pananampalataya. Hanggang sa lumipas ang mga linggo, buwan, tuloy pa rin ang aming pagsasanay hanggang sa ako'y makabalik sa Pilipinas, at para akong isang agilang nakalaya sa hawla, sapagkat na bagamat nasa amin lahat ang rangya sa Italia, yung laya po ay parang nagkulang kasi kulang kami ng komunikasyon sa pamilya. Ang pamaraan lang ng komunikasyon po noon ay tawag. Swerte mo na kapag may mag-i-sponsor na kabayan, makakatawag ka sa iyong pamilya. Pero kung wala, magtitiis kang maghintay ng mahabang panahon para makarating ang sulat ng mahal sa buhay sa bansang Roma. At ganoon din naman kung magpapadala kami ng sulat, linggo rin ang binibilang. Pag uwi ko po sa Pilipinas, pinagpatuloy ko ang aking pagiging misyonero bilang isang guro sa mga natatanging mag-aaral o yung mga special children. At bumilang ang mga taon hanggang sa ika-10, dumating ang isang nakakalungkot na pangyayari. Nagkaroon kami ng hindi naman po away, kundi parang tampuhan ng aming Padre Superior. At bukod diyan, may mga naunang pangyayari na may mga kailangang ipadalang tulong sa pamilya ay hindi magawa, sapagkat ang aming prioridad, ang aming pansin ay nasa misyon. Kapag wala sa misyon, hindi pinapayagan ng grupo. Kaya sa isang sulok, luluha ka na lamang kapag hindi mo natulungan ang pamilya mo. Ganyan po. At yung pangyayaring yan, as sinantala ko na at napag-isip-isip ko na siguro kailangan kong lumisa na. Kaya nung araw po na ako'y manunumpa, malapit na po sana akong manumpa ng huling sumpa, yung final vow, sinabayan ko po ng layas nung araw na yun na ako'y manunumpa. At nagsimula akong mamuhay na naman ng normal sa labas, na para akong nakawala sa isang hawla. Bagamat nabibigyan po kami ng pagkakataon na makalabas, makadalaw sa pamilya, pero iba ang kalayaang naramdaman ko nung ako'y lumabas. At sa kaswertehang palad naman po ay natanggap ako bilang isang guro, natatanging guro sa National Orthopedic Hospital of Crippled Children, at nakapagturo doon ng 5 taon. At sa loob ng 5 taon pagtuturo ko po, tumanggap po ako nakatanggap po tayo ng mga parangal na outstanding teacher ng sunod-sunod na 4 na taon sa 5 taon ng aking pagtuturo. Pero sa ika-5 taon po, merong isang magandang balita na dumating sa akin, imbitasyon na magturo sa bansang China ng wikang Ingles. Sinamantala ko po sapagkat sa Pilipinas, ito po ang aking itinuturo at dito po ako parang lumago. Pero tingin ko sa sarili ko, kailangan ko pang mas lumago. Kaya ito ang dahilan kung bakit tinanggap ko ang paanyaya ng aking kaibigan. Hindi po kami dumaan sa POAA. Kaya matatawag po na illegal
recruitment. Pero ang sabi, direct hire. Pero ang nangyari po, hindi pala, wala palang mga amo na kukuha sa amin. Kinakailangan pa naming magpakitang gilas pagdating ng Beijing para magustuhan kami ng aming ng principal ng school. At itong panahon po ito ng aking pangingibang bansa, ang yugtong ito ay tatawagin ko na taglamig. Taglamig sapagkat para bang mailap ang kapalaran sa akin sa bansang China. Bagamat nakatanggap po ako ng maraming parangal sa Pilipinas sa pagiging guro, lalo na sa pagtuturo ng wikang Ingles, pero pagdating sa China po ay matamlay at puro panlalait, halos panlalait ang natanggap ko sa mga puno ng paaralan, liban po sa mga mag-aaral. Kaya matatawag ko na ito na taglamig. Unang-puna po nila sa akin ay naiiba raw ang aking aksento. Lokal ang aking aksento. Ibig sabihin, ang aking aksento ay salita ay parang may pagkatagalog na Bisaya. Ganon daw po ang aking English. At napapansin ko yung aking mga kasamahan na mga babae at mga dalaga, araw-araw sila ay may isa-isang umaalis. Ibig sabihin natatanggap sila ng mga principal. At ako na lamang ang natitira doon sa opisina ng nag-recruit sa amin. Kaya lungkot na lungkot ako at araw-araw ay wala akong ginawa kundi magdasal sa Panginoon, humingi ng tulong, pero parang mailap ang kapalaran sa akin. Bumilang ng maraming linggo hanggang 4 na buwan, saka lamang ako nakahanap ng employer dahil sa aking pagsisikap at ang ginawa ko po, niligawan ko ang mga estudyante, kinantahan ko sila, sinayawan. Yan ang gusto nila. Kapag okay ang sa estudyante, okay na rin sa principal kahit hindi ka gusto. At nung kapanahonan po yun ay pambansang awit ng China ang My Heart Will Go On. May dating kapag alam na alam mo yan. At yung Take Me to Your Heart at ang What a Big Big World. So kapag alam mo po yan, nakakanta mo yan sa buong klase at gustong-gusto ka ng mga estudyante. Kaya picture sila noon. Noon naman po ay medyo tumaas na ang antas tungkol sa pagkuha ng larawan. Dati noon mga rolyo-rolyo, meron na po doon noon, okay na po yung tawag dito, meron na mga memory noon, mangilan-ngilan lang sa China at umaasenso na ang IT sa larangan ng IT ang China. Hanggang sa dumating ang panahon na napilitan akong magbitiw sa trabaho dahil sa panyaya ng kaibigan kong yan na nag-imbita rin sa akin noon. At may pangako siya na ipapalit ako sa kanyang trabaho. Bagay na hindi naman nangyari sapagkat pagdating sa paaralang yun, hindi rin ako nagustuhan ng principal na at napunan na naman ang aking aksento. Kahit kinantahan ko na, sinayawan ko pa, hindi rin, pinaasa lamang ako hanggang sa lumipas ang mga araw, wala ring nangyari. At muli na naman akong nahinto sa pagtatrabaho at nakisama na lang ako, nakipamuhay sa ilang mga kabayan natin doon na may mga trabaho at para ako mayroong matustusan ng pangangailangan. Kahit hindi ko ginagawa sa Pilipinas, ipinaglalaba ko sila, pinagluluto para lang maibigay yung aking pangunahing pangangailangan ng mga panahon yun. At buwan din po ang lumipas bago ako nakahanap naman ng bagong employer.
Pero sa kasawiang palad po natuklasan ng magiging employer ko sana na matagal na palang expired ang aking visa. Doon sa huling pinagtrabahoan ko ay kinansila ang aking visa nang hindi ko alam sa istasyon ng pulis. Ganyan po sa China makapangyarihan ng mga pulis. Pwede mong i-cancel ang iyong visa sa himpilan lamang ng pulisya. At napakahirap ng komunikasyon noon sapagkat wala man lang mga salin sa wikang Ingles. Mapwera sa nakausapin mo mga bata, ayun. Pero ang mga katandaan ay hindi nakakaintindi ng wikang Ingles. At yan po ang aking naging karanasan doon na halos ako ay kamuntik ng mabilanggo. Pero dahil sa tulong po ng dati kong mga kasama noon sa seminaryo, nagkalikom sila ng malaking halaga na nagkakahalaga ng 100,000 doon sa bansang Canada at ipinadala sa akin at halos manikluhod sila na makiusap sa akin na umuwi namang sa Pilipinas at ipagpatuloy doon ang pagtuturo. Kaya umuwi nga po ako sa Pilipinas pero hindi na po ako nakabalik sa National Orthopedic Hospital. Sa halip, nagturo po ako sa 2 universidad sa Laguna, ang Philippine Women's University at Laguna State Polytechnic University, kung saan naging instructor po ako sa English at Italian. At habang ako'y nagtuturo po ay naisulat ko ang isang aklat na ito ang masasabi kong regalo ko ng pangibang bansa ko, regalo sa sarili at regalo ko sa Panginoon sa pangibang bansa ko sa Italia, ang Parlate Italiano na ginamit ko ng 1,000 estudyante sa Pilipinas sa 2 universidad. Meron po ako ditong co-author na dati ko rin kasama sa seminaryo. At habang nagtuturo po ako, isa na namang paanyaya ang dumating. At ang yugtong ito ay tatawagin ko ng tagsibol. Hindi ko alam, wala akong kalamlam sa bansang ito liban sa tinatawag ito paraiso. Marahil ay narinig na po ninyo sa mga social media at sa mga palabas sa telebisyon ang bansang Maldives. Medyo nag-atubili po ako ng una kasi natakot ako sa karanasan ko sa China. Pero dahil kaibigan at professional na nag-aalok sa akin, at ako kinapanayam ng manager na Russian Bangladeshi at tiniyak na ako'y tanggap sa trabaho, kaya tinanggap ko na rin po ang alok sapagkat ito ay direct hire at wala akong gagastusin. At sabi ko sa sarili ko, isang malaking oportunidad ito para sa akin na maiangat uli ang aking sarili at mapatunayan na ako'y karapat-dapat magturo ng wikang Ingles. At nasa ere pa lang po kami ng bansang Maldives, nakita ko na po ang kagandahan ng kalikasan, yung mga para po ang nakakita ng mga tuldok-tuldok na pabilog at sa gitna ay parang mayroong kulay asol. Ayan po ang tinatawag na atoll, grupo ng mga isla na sa gitna ay may malaking lawa o lagoon. Ganyan po kaganda ang Maldives. At bago kami bumaba ilang metro mula sa kalupaan, sabi ng piloto ay winelcome na po kami na bababa ng eroplano sa International Airport ng Midokoshi Island Resort. Ito po ipinapakita ko sa inyong ang picture ng Midokoshi Island Resort. Lumipas pa ang ilang minuto, nagtaka ako, sabi ko, nasaan ba ang airport na ito? Nakakita ko ng isang kapirasong kahoy na mayroong 10 metro kwadrado ang lawak at nakalagay doon ang Midokoshi Island Resort Airport. So, naisip ko, ito na palang airport, kapirasong kahoy. Nalulutang-lutang sa dagat, gagalaw-galaw habang nilalaro ng mga alon. At
Unang salta po sa Maldives, doon kami tumapak sa airport na yun, nakaprasong kahoy. At pagsalta ko sa isla, manghang-maha po ako sa bawat anggulo. Nung kapanahon ng yun, may daladalan akong sarili kong camera, may laptop, at bawat sulok po ay kuha ng larawan. Wala po akong sinayang na panahon at oras, kundi kumuha ng larawan ng napakagandang Maldives. Hindi po kompleto sa kalikasan ang Maldives. Wala po silang bundok, walang burol, walang punso, at walang mga ilog. Tanging dalampasigan na puting-puti ang meron sila, at nagagandahang mga resort ng mga lalaki at mga sikat na kumpanya. At doon po ay nabigyan ako ng pagkakataon na muling magturo ng wikang Ingles, bagamat may hamon sa pagtuturo na ito po naman ay hindi talagang nawawala. Nagturo din po ako ng wikang Italiano at ng information technology. Sa araw-araw po, ang naging hamon sa akin ay ang mga hindi makasulat at makabasang staff o employee ng aming kumpanya. Lalo na po ang mga staff na galing sa bansang Bangladesh, na kahit ang kanilang alpabeto ay hindi mabasa. Ito po ang naging malaking hamon sa akin, pero dahil sa pagmamahal ko sa kanila at sa pagmamahal din na ibinigay nila sa akin, ay naiangat ko ang kanilang antas ng pagiging no read, no write. At yan po ang isang naipagmalaki ko na nagawa ko sa bansang Maldives. At sa loob ng 4 na taon kong magtuturo ko, ay naisulat ko po ang aking karanasan at naituro sa kanila, at nakabuo po ako ng 5 aklat na hindi ko na nailumbag kasi napakarami at malaking kagastusan din. Kaya ang plano ko po ay siguro, dahil natutunan ako ng social media, YT, kagaya ng ginagawa ko sa aking mga aklat, na isang aklat ibablog ko po. Maganda po ang naging karanasan ko sa Maldives, kaya nga sabi ko taxable. Pero naging malaking hamon sa akin na nagdala ng takot yung kabi-kabila po nung panahon yung lindol dito, lindol doon, tsunami dito, hanggang sa magkaroon nga po ng malaking tsunami sa Japan, at nagkaroon ng warning na dahil lumindol noon sa Indonesia, binigyan kami ng warning na madadamay daw ang bansang Maldives sa tsunami, at sa mga susunod pang mga lindol ay manganganib na ito. At nagkaroon po din ng prediction ang mga scientists na hanggang 2020 na lang itatagal ng Maldives dahil ito'y lulubog na sa lupa dahil patuloy ang global warming. Ito po ang nagdala sa akin ng takot. Yung huling lindol sa Indonesia na nagdulot ng tsunami. Ang aming kampanya po ay may 300 mga staff, at wala po kaming matatakbuhan kung magka-tsunami. Tanging ang naisip lang po namin ay yung tangke ng tubig na may 4 metro ang taas. So 300 kaming mahigit, at ang kapasidad lang ng tangke ng tubig ay 50. Kapag nagsabay-sabay kaming umakyat doon, hindi kami mag-uunahan, may magkakasakitan. Hindi kami mamamatay sa tsunami, pero mamamatay kami sa pagkalunod doon sa tangke, sapagkat mag-uunahan sa loob may tubig, doon mamamatay kami sa loob ng tangke. Kaya ito po ang nakapag-isip-isip sa akin na lumipat at mangibang bansa na naman, hindi dahil sa pananalapi kundi sa kaligtasan. At tamang-tama po merong paanyaya sa akin dito sa bansang UAE. Meron akong kaibigan na nagtatrabaho dito. Siya po ang nag-imbita sa akin. Unay naging turista muna ako, pero hindi pinalad na makakuha ng trabaho. Kaya napilitang bumalik na naman ako sa Maldives noon. At pagbalik ko, doon ko nabasa ang imbitasyon at job order na tanggap ako.
Kaya napilitan na po akong magbitiw sa aking trabaho doon kahit sinakripisyo ang aking isang buwang sahod. At naging kampante ako sa simula dito sa bansang UAE sapagkat kahit mag-tsunami, hindi kami maaabot. At yun nga lamang ang panahon ay talagang matindi. At ito ang masasabi ko, ang yugtong ito ay tag-init na yugto ng aking buhay. Kainitan sapagkat marami kang makikita nagagandahang pasyalan, mga gawa ng tao, hindi natural. Sa picture dito, Miracle Garden, Garden Glow, Burj Khalifa, Burj Al Arab, yan, lahat ng mga yan, pasyalan at mataas na ang teknolohiya. Mataas na rin ang mga memorya ng card na ilalagay sa camera, kaya walang limit, sky is the limit sa pagkuha ng larawan. Pero ang naging malaking hamon sa akin ay ang pagtuturo sa nag-iisang bata. Ito ay si Ahmad na aking estudyante hanggang ngayon. 4 na taon po siyang tinuruan sa school. Naging shadow teacher niya ako. Pero at dahil noon po, ang mga guro sa paaralang pinapasukan niya ay hindi marunong magturo ng mga natatanging mag-aaral o people of determination. Kaya ako, ang naging trabaho ko ay isang shadow teacher. Kanila yung subject matter, ako lang ang gumagawa ng plano at ng mga gawain, at ako rin ang nagbibigay ng mga quizzes at saka mahabang examen sa aking estudyante. Sa loob ng 4 na taon po, yan ang ganyan ang aking buhay. Diyan umiikot sa isang bata lang na may autismo. Pero sa paglipas po ng mga araw, napapansin ko parang hindi ako naging epektibo sa kanya kasi meron ako isang bagay na hindi matanggal-tanggal sa kanya at parang nagiging masiti at masahol yung pagsasalita niya ng paulit-ulit na malalaswa na salita gamit ang mga salitang sa mga masisilang parte ng katawan, sa wikang Arabo at sa wikang Ingles, at maging sa wikang Pilipino ay alam niya. At meron pa siyang ginagawa dati na kapag nagtitipon-tipon kami sa school, halimbawa maglalaro, sa gitna ng soccer field ay doon niya tatanggalin isa-isa ang kanyang mga saplot. At halos takpan ko na lang ang aking mata sa pagkapahiya, at ang kanyang magulang ay halos umiyak talaga sa harap ng kanyang mga kaklase na makukulit. Ito ring mga kaklase ito nagtutulak sa kanya na gawin ang mga bagay na yun sapagkat napapasaya sila, siguro nabuboring sa mga ibang mga guro, kaya ang estudyante ko ang ginagawang sentro ng katatawanan. Pero nang makatapos po siya sa pag-aaral, umisip ako ng isang bagay na para ma-divert ang kanyang attention, at ito nga po yung art therapy. Kung nakikita po, ayan nyo po sa aking likuran, ito pala, isa po yung frame, pero 3D origami po ang tawag dyan sa medium of art na yan. At marami na po siyang naisa-isa paling sa distrito, sa national, at nakatanggap na po siya ng malalaking parangal at premyo. Ang pinakamalaking premyo niyang natanggap ay nagkakahalaga ng 150,000 piso sa atin. At marami pa siyang mga parangal na natanggap. Ito po ang parang naging kasiyahan ko na sa aking sakripisyo sa pagpunta dito sa bansang UAE na tinawag kong panahong tag-init. At siguro po hanggang dito na lang ang aking buhay bilang OFW, sapagkat ako ay nagkakagulang na rin at ninanais ko pong sa aking pagtanda ay magbalik sa kalikasan kung saan ako nagmula, sa kabundukan, at nais ko pong pagyamanin yun sa aking pagtanda. At lahat ng mayroon po ako ngayon, ito po ay utang ko sa mga tao. Parang maiiyak ako
At higit sa lahat, utang ko sa Panginoon ang aking talento at mga kasanayan. Wala ito kung wala ang Panginoon na nagbigay sa akin. Kaya nais kong ibalik sa Kanya. At sa pamagitan nga po ng pagbablog, ang isa sa 5 aklat na naisulat ko bukod sa Italyano ay aking inibablog ngayon ang English for Millennials. Bilang pasasalamat ko po sa Panginoon at sa lahat ng mga tao na tumulong sa akin, tumuligsa sa akin, ibinabalik ko po ng buong puso at ibinabahagi sa kanila ang lahat ng talento na binigay sa akin ng Panginoon. Wala po ako, isa lang po akong tuldok sa mundo. Pero dahil sa Kanya, nabigyan ng dangal at nagkaroon ng karangalan. Kaya sa iyo, Panginoon, isang malaking pasasalamat po. Ang buhay ko sa mundo ay tanging hiram lamang. Gusto ko sana po itong awitin kung may oras pa. Pero kung mahaba po ang aking, masyadong mahaba na po, kayo na po ang bahala, kapatid BLDG Production, na gumupit putulin ang aking bahagi sa inyong episode na ito. Hiram sa Diyos ang aking buhay, ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Nawala ang hininga ko. Ligaya ko na ako'y isilang, pagkatao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao, Diyos ang pinagmulan, kundi ako ibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Pasensya na po kayo sa pagkanta ko kasi dalang-dala ng emosyon at pagod sa pagsasalita, kaya halos mapugto ang aking hininga. Muli po maraming salamat po sa BLDG Production. Isang malaki pong karangalan na ako'y maanyayahan sa inyong episode na ito, ang Buhay OFW. Maraming salamat po sa inyong lahat na tumangkilik sa aking channel o himpilan sa YouTube. Mahal po tayo ng Panginoon.
So gusto kong magpasalamat ulit, walang hanggang pasasalamat sa inyo, Sir Ruperto, sa pagbahagi ng inyong kwento, at sana lahat tayo na nandito, nakinig sa kanyang kwento ay natutunan natin ulit yung isang bagay na kailangan nating maging determined sa ating mga goals sa buhay. So ang daming mga pagsubok sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang yugto ng ating buhay, pero kaya natin ito. Okay, so mapagtatagumpayan natin lahat ng mga pagsubok kung determined tayo sa buhay. So hanggang sa muli, dito po mula sa BLDG Productions, nagpapasalamat kami sa inyo lahat sa panunood. So ayan guys, dito na po nagtatapos ang ating episode ng OFW Diaries. So maraming salamat sa inyong lahat. Na magkita-kita tayo ulit sa panibago na namang episode ng OFW Diaries. So sana sa susunod kayo naman ang magbahagi ng inyong kwento.